Kamusta po ang lahat mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin mga kababayan, ating kukomentuhan. Ito pong tinatawag po ni dating Pangulong Duterte na institusyon na pinakabulok, pinakaraten, at pinaka-corrupt na institusyon ayon kay dating Pangulong Duterte. At ganoon din po ang natuklasan po ni Miss Sasot Rogandos po dito po sa institusyon na to kung gaano po sila humawak ng pera sa taong bayan, mga kababayan. Ito po, nag-explain po sila, may explanation po sila kung paano raw po yung kanilang investigasyon at kaharaping impeachment ng Vice President. Pakinggan po natin ang mga congressman, mga tambay, yung mga video nila at yung pahayag po ng mga congressman about dito. Pakinggan po natin ang institusyon na tinatawag ni dating Pangulong Duterte na pinaka-corrupt, raten at bulok na institusyon. Ito pa mga tambay, umpisahan na po natin. Kulang 9 minutong explainer video ang nilabas ng House of Representatives sa Facebook page nito, araw ng Huwebes, February 27. Naglalaman ito ng paliwanag sa kinakaharap na 7 articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Gayun din ang ilan sa mga ebidensyang nakalap ng Kamara kaugnay nito. Ayon kay House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, isa sa 11 hinirang na maging House prosecutors para sa impeachment. Layo ng explainer video na ipaalam sa publiko ang proseso ng impeachment at bakit nahaharap sa reklamo si VP Duterte. I guess it's one way, for us, probably also explaining to the people on why we have signed that impeachment complaint. And medyo may mga technicalities kasi, of course, the confidential fund, the misuse of the 612.5 million pesos confidential funds, of course, the spending of the more than 100 million in just 11 days. So may mga technical matters doon na kailangan malaman din po ng taong bayan in a plain and simple language. So baka kasi sinasabi, political lang yan, o kaya galit lang kayo sa Vice Presidente. Hindi po yun ang punto. Ang punto dito ay kailangan malaman ng ating taong bayan kung ano ang mga nagawa ng mga violasyon ng ating Vice Presidente at kung bakit siya po ay nahaharap sa isang impeachment case at yun po ay napaglagdaan ng 215 members ng House of Representatives. Pahayag pa ni Congressman Bongalon, may gastos kaugnay ng mga paghahanda nila sa impeachment proceedings. Gayunman, wala itong detalye kung magkano. Wala, definitely meron. But for lack of personal knowledge, I'm not the one in charge. Sa kasalukuyan din anya, 90 to 95% ng handa ang House prosecution para sa nakabinbing impeachment trial ni VP Duterte. Yan mga tambay, nakita nyo po, pag sa Vice President, lahat po nasa video, ipalalabas po nila. Pero yung pagdating po sa gastos po ng Kamara, hindi pwede ipalabas yun mga tambay. Close yun. Sikreto lang po yung mga tambay. Hindi po nila ilalabas yun. Kung yung ginawa nga po nila sa BICAM, inilabas po ba nila ng video yon? Pinakita po ba nila sa tao kung paano po ang ginagawa nila sa bicameral? Di ba mga kabayan? Nakita nyo po ang gagaling po ng mga congressman natin. Ubod po ng galing. One-sided. Ito pa po isa. Ito naman po sinasabi po ng isang congressman. Yan po ang pahayag po ng isang congressman o representative po ng Ako Bicol Party List, mga tambay, na si Representative Jill Bongalon. Kamusta po kaya ang flood control sa Bicol, mga tambay? Na mahigit o humigit kumulang po ang namatay na mga kababayan natin sa Bicol. Kamusta po kaya, Congressman o Representative Jill Bongalon? Kamusta po ang mga namatay po sa flood control sa Bicol? Nangangamusta lang po. Habang tumatagal po ang trial, ang pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Kaya po gusto lang po namin din ito masimulan. Posibleng magkaroon ng tampering o pakikialam sa mga ebidensya o kaya naman ay magbago ng isip ang mga testigo. Ilan ito sa mga ikinababahala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua.
isa sa mga itinalagang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng kongresista matapos na formal na ipaalam ni Senate President Francis Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado, maging kina VP Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Ang posisyon nito kaugnay ng impeachment, partikular ang panukalang pagsimula ng impeachment trial sa July 30. Bagaman tatalakayin pa lamang ito at pagpapasyahan ng Senado sa resumption ng session sa June 2, iaapela ito ng kongresista. Well, sa ngayon, siyempre, ang pwede lamang po namin gawin ay makiusap. At the end of the day, siyempre, nire-respeto po namin kung ano po ang pananaw ng mga senador, lalo-lalo na po ng ating Senate President. Ayon naman sa ilang legal experts, walang makikinabang sa pagkabinbi ng impeachment trial. Whether it is the impeachment court, the Supreme Court, any trial court, any quasi-judicial body, any administrative body, when there's a case, any delay does not benefit anyone. Even if everybody says it's a political exercise, it's not. It's about fairness, determining the truth, giving both sides a chance, and then boboto sila. Yan po mga kabayan, sa kabilang side naman po, nababahala naman po ang isang Congressman Chua ng Maynila, mga tambay. Paano po hindi mababahala? Yung mga testigo po, totoo po ba? Kasi maiipit po ang mga testigo po dyan, mga tambay. Siyempre pagka ang testigo po, di umano gawa-gawa lang, mga tambay. Nasuhulan lang. Aba, pagka po talaga nakaipitan na po yan at magagaling po ang abogado na magre-research dyan at magtatanong po. Tatanungin po yan sa impeachment yung ilalatag nila ebidensya at yung sinasabi nilang mga testigo, mga tambay. Sa tingin nyo, ang kukuni abogado ni BP Sara ay mga bopols, mga bobo? Magagaling ang abogado ng mga Duterte. Dahil isa na po ang dating Pangulong Duterte na abogado dyan. Kung hindi po nakakamali yung lingkod. Excuse me po. Nakita nyo po, mismo sila, congressman, nababahala sila dahil yung kanilang mga ebidensya. Talaga nakakabahala po yung mga kabayan, yung mga ebidensya na ginagawa-gawa mo lang yata. Gawa-gawa mo lang dahil sa pamumulitika, di ba? Demolition job sa Vice President. Dahil nga umuugong na 1 trillion yung kay Senadora Amy Marcos, ang kanyang marites, 1 trillion ang pagpapabagsak. At ayon na rin mismo sa Vice President, di ba? Ano sabi ng Vice President? Kaya po siya pinababagsak, mga tamay. Ginagawa ng mga issue na talagang siya pinasasama ng mga congressman. Ano po ang sabi ng Vice President dyan? May gustong-gusto na pong maging Vice President. Di po ba? Kaya nga po, pakinggan po natin si BP Sara ulit, mga tamay. Kung ano po ang pahayag niya dito sa mga congressman, kung bakit po nagkaaga nito ang bansa natin, na tinutukan lang po tayo ng 3 taon sa pamumulitika sa mga Duterte. Kung talagang yan ay makatotohanan, napakabilis po nila yan. At hindi po sila matatakot dyan. Kahit ano po mangyari, kahit pitpitin ng mga bayag nila dyan, hindi sila matatakot at hindi sila magwo-worried na yung mga kinuha nilang testigo at yung kanilang mga ebidensya, kahit tumagal pa yan at sinasabi pong umpisahan yan sa July o June o July, bakit ka matatakot? Kung sigurado ang mga ebidensya mo, bakit ngayon? Bakit ka nagwo-worried? Ba't ka natatakot kung hindi maumpisa ng maaga? Pagka inumpisahan ng late, doon ka natatakot. Di po ba may something fishy ron? Di ba? Dahil ngayon, kontrolado nyo pa sitwasyon. Kaya kayo natatakot. Pag kontrolado nyo sitwasyon, pag maaga, hindi kayo takot. Pero pagka dumating na yung July, natapos na halalan, doon na kayo natatakot. Bakit? Hindi na ba kayo makakabalik? At natatakot din yung nagbigay. Di ba? Kasi dito po kasi, sa totoo lang, yung pumuputok na issue, mga kabayan, yung pumuputok kasi issue na 100 million to 200 million ang bawat pumirma diyan sa impeachment na ginawa nila sa Vice President. Nanganganib po kasi yan. Kung yan po yung may katotohanan, nanganganib po kasi yung mga congressman na yan. Siyempre, sayang
Sayang yung pera na natanggap nila kung hindi ma-impeach ang Vice President. Di ba? Magagalit yung may idea na ma-impeach ang Vice President kung mawawalan lang ng saysay ang kanyang paghihirap at pagnanakaw di umano sa pera ng bayan. Di ba? Magagalit yun. Kasi napakaraming ninakaw di umano sa pera ng bayan. Tapos mawawalan lang ng saysay yung ninakaw nila di umano para ma-impeach ang Vice President. Di ba? Unbelievable. Pakinggan po natin ang Vice President kung ano ang sinabi niya about sa ginagawa sa kanyang pamumulitika at pagpapabagsak. Pakinggan po natin ang Vice President. Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Okay, next from Miroslav Mantay. Yan po ang problema ni Martin Romualdez ayon sa Vice President. Problema niya kasi hindi siya mananalo. Paghalalan. Hindi siya magiging Vice President at hindi rin po siya magiging presidente ng bansa pagkahalalan. Di ba? Malabo pa siya sa sinasabi na isang convicted ng child abuse, Franz Castro. Malabo pa siya sa sabaw ng pusit na manalo, mga kabayan. Di po ba? Kaya dito po, ang ginagawa po nila, puro ka-plastika na lang po yata. Katulad po ng pinalabas nila, nagpalabas po sila ng video para po dito sa sinasabing para palabasin na hindi raw politika o hindi nila pinupolitika ang Vice President. Dahil dito sa video na ito yun daw po yung ground ng impeachment na kanilang nakuhang mga ebidensya na ilatag kasama ang mga testigo. Kaya po sila nagpalabas ng video sa Vice President, di ba? Para i-explain sa taong bayan ang mga kanilang nakuhang mga matitibay daw na ebidensya. Ayon po kay Representative Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List, mga kabayan, na meron pong issue dahil nga po nung nakaraang taon po, mismo ang COA nagbigay na po sa kanila sa Kongreso, lalo po sa Bicol, ang ginastos po sa flood control, mga katambay. Yung ginastos po ron ay ino-audit na po ng COA yata dahil nga po sa nangyari po sa Bicol at napakarami pong namatay doon. Bakit kaya hindi rin ipinalabas yung video ng Bicol, yung flood control? Bakit nagkagano ng Bicol? Sa dami ng napagawa din flood control doon, bakit maraming namatay nating mga kababayan doon? Representative Jill Bongalon, kamusta na po, mga kababayan? At syempre, dito sa ginawa po ng representative, mga tambay, na pagpapalabas ng video, lalo silang napulaan ng tao. Talagang, pinakita nila sa taong bayan na ganun ang institusyon ng kamera na hindi po sila fair, mga tambay. Hindi po sila fair at may tinatago po sila sa taong bayan, mga kababayan. Kaya pala nilang gumawa ng explanation. Kaya pala nilang ipakita sa taong bayan ang katulad niyan. Ibinidyo nila, ginawa nila ng video ang kanilang ginawang investigasyon sa impeachment. Bakit ang ating kaperahan, issue ng kaperahan natin, bilyon-bilyon, mga tambay, bilyon-bilyon ang pera natin na nagmumula po, sila po ang kumukontrol ayon sa Vice President. Bakit wala man lang paliwanag, wala man lang video tayong nakikita ang ginagawa po nila sa pera natin? 241 billion pesos sa mga blanco na natuklasan po ni Congressman Ungab, ni Attorney Vic, ni dating Pangulong Duterte. Bakit walang explanation? At wala rin explanation ang mga budget nila. Wala po. Closed door lang po ang pondo nila. Wala pong public hearing, mga kababayan. At yung mga proyekto nila na ginagastos, pondo natin. Bakit wala rin video ang mga congressman na
yung pera natin ay nakita natin kung saan dinala ang mga proyekto ng mga congressman sa kanilang mga distrito. Hindi ba pwede i-video rin yun? Na itong budget ng House of Representatives, dahil meron kaming pondo na hindi bababa sa example 100 billion, ito ang napakinabangan ng mga Pilipino. Itong 100 billion for example, ito mga kababayan ko, ang naging proyekto ng House of Representatives. Para maging fair po, maging parehas, di ba ba? Ang mga congressman. Kaya lang po, hindi naman po nila gagawin yan. Dahil, ayon na nga rin kay dating Pangulong Duterte, hindi magbubukas ng libro yan. Never magbukas ng libro ang Kongreso, mga tambay. Dahil sa paghahamon po ng dating Pangulong Duterte sa pinaka-worst, pinaka-rotten, pinaka-corrupt na institusyon ayon sa dating Pangulong Duterte, hinamon na po yan. Hinamon na po ng dating Pangulong Duterte na magbukasan ng libro. Video pa kaya? Yung libro nga ayaw buksan, video pa, gagawa pa sila video. Unbelievable. Ang gagawa lang nila ng video, yung pinababagsak daw nila. Yung sabi ng Vice President, na meron ng gustong maging Vice President, ang Martin Romualdez na tinatawag niyang tambaluslos, na ayaw naman ng taong bayan. At hindi rin magugustuhan ng karamihan daw congressman at karamihang senador na maging Vice President, ang isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Kaya dito sa ginawa mo, mga tambay, hindi mo malaman kung ano totoo sa mga congressman. May congressman katulad na ako, Bicol Party List, na isang taga Bicol na si Jill Bongalon, na meron pong namatay sa kanila nung sa kanilang flood control doon na hindi po bababa sa 200. Nakakalungkot po, no, mga ordinaryong Pilipino na dadamay sa matindi yatang korupsyon nila. Di kaya, mga kababayan, mga nagsasakripisyo, mga kababayan natin walang kaalam-alam sa mga proyekto na hindi pala natin alam, hindi pala totoong proyekto yata, mga kababayan. Nakita nyo po, pagdating po rito sa release nila ng explanation o ng explanation video nila kung bakit nila i-impeach ang Vice President. Pero sa kabilang side naman, sa isang representative, Joel Chua ng Maynila, nangangamba naman dahil doon sa mga ebidensya at lalong-lalo sa mga testigo, baka daw bumaliktad. Ano makapambihirang buhay yan, no? Mga kabayan, ginagawa tayong tangat bobo ng mga congressman. Wala na po kayong malulukot, wala na po mabobobo sa inyo. Matatalino na po mga Pilipino ngayon. May social media na. Nung panahon po siguro ng martial law ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, saka nung panahon po ng dating Pangulong Corazon Aquino, ni dating Pangulong Fidel Ramos, at ni dating Pangulong Erap, at ni dating Pangulong Gloria, at ni dating kasi yan, baka pwede pang maluko ang mga Pilipino. Kasi nung pagtuntong na po ng Pangulong Benigno Aquino III ni Pinoy, ay hindi na po naluko Pilipino At lalong hindi na po naluko nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At lalong-lalo na po ngayon sa panahon po ng bagong Pilipinas, maluluko pa ba ang mga Pilipino ngayon sa nangyari po sa atin ng 3 taon? 3 taong promises. 3 taong corruption, di umano. 3 taong pahirap, walang mga proyekto, programa, napakataas na inflation, napakamamahal ang bilihin, pangakong 20 pesos, mga tamay, pilit at hirap na hirap sila gawin dahil nga ngayon, hirap na hirap silang gawin ngayon At pinipilit nilang gawin, isa pa, kasi pampabango para manalo ang kanilang mga manok. Mga kababayan. Kaya dito po sa nakita po natin, komento ko mga tambay, talagang yung pera kasi umiiral dito marami na kasing pumuputok na usok. Kung wala kasing usok, walang apoy. Kung walang apoy, walang usok. Kung walang usok, walang apoy. May usok Kaya umapoy. Kaya yung issue, puro pera. Di ba?
Napakaraming pera na hinahawakan. Napakarami kasing issue ng institusyon na ito eh. Ayon kay Vice President. Issue pa nga lang ng ginawa nila sa DepEd. Lagyan nila na extraordinary, billion-billion. Noong 2023-2024 na siya ang DepEd Secretary. Nilagyan po nila, ayon sa Vice President ng institusyon ng Kamara. Nilagyan ng how many trillions o billions of money ang kanyang departamentong hinahawakan ng DepEd. Alam po yan. Alam po ng mga congressman yan. Kaya lang hindi naman nila imbestigahan yan. Dahil sila ang may gawa. At syempre, yung pakinabang. Paano may imbestigahan ng iyong boss? Sino po ba boss dyan? Yung gusto raw po maging Vice President na tinatawag na tambaluslos ni Vice President. Paano mo imbestigahan yan? Kung siya yung nagbibigay ng pakinabang sa kanila. Di ba? Isang pirmahan pa lang, 100 to 200 million na. Pirma pa lang yon, yung umuugong na yan. Paano mo kakalabanin ng isang speaker? Sige nga mga kababayan, napakahirap kalabanin ng isang speaker. Pagka pera na usapin, di ba? Lalo na yung mga congressman na meron pang bansag sa mga congressman na mabuhaya daw. Mga crocs. Makakapal daw ang mga pagmumuka. Di ba ba? Kaya yung mga congressman na yan, mga natatakot na po kasi yan, mga kabayan. Takot na po sila. Kasi karamihan po dyan, hindi na po makakabalik yan sa 20 Congress. Kung magiging mas matalino pa, matalino na po kasi mga Pilipino eh. Kung ang mga Pilipino ay matalino na, mas matalino pa ngayon sa sa bagong Pilipinas sa mga Pilipino. Ang bobo lang naman po na nakikita mo ni Kamano, ang mga bobo, tanga at gago na hindi nakakita nitong sitwasyon na ginagawa sa atin ng mga politiko sa 3 taon, lalo sa ating kaperahan. Unang-una po dyan na mga gago, mga adik. Mga adik, gago. Hindi nila nakikita yan dahil pumapabor sa kanila yan eh. Dahil nga una-una, ngayon, nakita nyo pa bang hinuhuli pa sila ngayon? At ano pa? Siyempre po, yung nakikinabang mga politiko, yan po. Sila yun eh. Yung mga nakikinabang mga media yata. Ano pa? Nasa social media, mga kababayan. At yung mga loyalist na mga bulag. Bulag, pipi at bingi. Dahil sa pagiging loyalist, mga tambay. Yan po. Yan po ang talagang hindi po natin pwedeng asahan yung mga yan na maging malinaw ang mata at maging sinasabing hindi pipi at hindi bingi ang mga yan. Mga adik, mga kriminal na hindi nahuhuli. Yan ang mga naniniwala, mga kababayan. Pero yung matitinong tao, mga naghahanap buhay, mga nagtataks, nakakaramdam ng paghihirap ng dinaranas sa bansa dahil sa sobrang napakamamahal na halos lahat ng gastusin natin, mga kababayan. At syempre makikita mo ang ating mga politiko ay nagsisiyaman, nagiging milyonaryo, nagiging bilyonaryo, mga kababayan. Ang mga politiko, samantalang ang mga Pilipino nagpapasweldo ay naghihirap, naghihikahos, hirap na hirap budgetin, nakakarampot na kinikita. Kaya nakikita mo, hindi parehas ang labanan sa ating bansa, hindi fair. Pagka ikaw ay ordinaryong mamamayan, kawawa ka. Ikaw ay hirap na hirap. Samantalang pag ikaw ay politiko, busog na busog ka naman. At yayaman ka pa. Di ba mga kabayan? Kaya dito po, sa nakikita po natin mga tambay, at syempre po, ang sinasabi ko nga po mga tambay, lahat po ng makakapakinig po at makakapanood po ng ating video, mga tambay, ng ating maliit na tambayan. Panahon na po mga tambay. Ito pong 20 Congress, huwag nyo na pong ibalik ito. Nakikiusap na po ako sa inyo mga kababayan. Pagka ganitong mga politiko lang, katulad po nito, taga Bicol po ito, batang-bata po ito. Batang-bata na kinain ng sistema mga kababayan. Nabulok na po yata itong bata na ito, si Jill Bongalon mga tambay. Naging bulag po yata at pipit bingi sa katotohanan mga kababayan. Isang damukal po ang issue. Mga kababayan, hirap na hirap po silang patunayan ang issue sa Vice President at nanganganib pa ang kanilang mga testigo. Natatakot pa sila sa mga testigo nila. Baka bumaliktad pa sa kanila. Samantalang ang mga korupsyon
ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Nakita nyo po ang mga issue ng pera ng bagong Pilipinas na puro sila bulag, pipi at bingi. At wala pa dyan ang issue ng kanilang institusyon na tinatawag ni dating Pangulong Duterte na pinakabulok at pinakaraten at pinakakurap na institusyon sa bansa. Mga kababayan, nakita niyo po, napakarami nilang issue ng korupsyon. Sa Vice President lang po sila nakatutok. At sasabihin po sa atin ng mga ito na hindi raw po ito pamumulitika sa Vice President. Ginagawa niyo talagang tangat gago mga Pilipino. Hindi na kayo nahiya. Hindi na kayo nahiya sa amin na sasabihin niyo hindi kayo namumulitika. Kung hindi kayo namumulitika, bakit ayaw niyo imbestigahan mismo yung issue niyo? 241 billion sa 2025 national budget sa mga blanco. Pagka ang umuusok at umuusok na may corruption di umano sa inyong institusyon, wala, tahimik kayong lahat. Mga bulag kayo lahat. Anong klase kayo? Kaya mga kababayan, yung sinasabi ko nga po mga tambay, wag na po natin pabalikin ng mga congressman ito. Wala po tayong maasahan dito. Mga tambay, sila po ang maraming maaasahan sa ating pera. Napakarami po nilang maaasahan sa ating pera. Pero tayong mga Pilipino, wala tayong naasahan sa kanila ng 3 taon. Ano po ang napakinabangan natin sa paglilingkod ng mga ito? Katulad nitong Ako Bicol Party List. May napakinabangan po ba ang mga taga Bicol dito? Ang napakinabangan po yata, nagkamatay po ang ating mga kababayan sa Bicol na hindi bababa sa 200 mga Pilipino. Mga kababayan nating mga walang kaalam-alam sa mga proyektong ginawa nila, mga kababayan. Yan po ang napakinabangan ng mga taga Bicol sa Ako Bicol Party List. Kaya, mga tambay, yan, ibalik nyo po yan. Yung Ako Bicol Party List, mga taga Bicol, ibalik nyo po yan. Napakagaganda po ng programa ng Ako Bicol Party List para po sa inyong probinsya. Di ba? Mga kababayan, ibalik po nyo yan. Kung nakita nyo, yun nga sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Kung ang mga politiko ay nakitaan nyo ng trabaho, nagmura ba ang bilihin? Nagmura ba ang bayarin natin? Nakakakuha na ba tayo ng trabaho? Mababa na ba ang kriminalidad? Mababa na ba ang problema natin sa droga? Iboto natin sila. Iboto natin. Kasi magaling silang politiko. Pero kung hindi po natin nakita yan sa mga politiko, wag na po natin sila iboto. Hindi po natin kailangan ang salita. Hindi po kailangan ng politiko na mga mababangong salita. Hindi po natin kailangan yan. Ang kailangan po natin gawa. Gawa. Dahil ang salita ay hindi makapagpapakain po yan sa atin, mga kababayan. At hindi makapagpapababa ng bilihin yan at problema po natin sa pang-araw-araw. Wala po mangyayari salita, mga kababayan. Kailangan diyang gawin mo. Ipakita mo sa tao na talagang ikaw ay nagtatrabaho para sa Pilipino. Hindi para sa iyong bulsa. Diba, mga kababayan? Muli po, si Katambay Manong. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mga kababayan. Maging matalino na po tayo. Alam naman po natin, ang mga congressman natin o representative sa ating mga distrito. Kilala po natin yan. At alam po natin, pumutok naman po lahat yan. Lahat po. At alamin nyo ang mga nagawa nila. May nagawa ba sila ng 3 taon sa inyo? Kung wala, i-abolish nyo na po. Inidoro na po yan, mga kababayan. Paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.